Pinangunahan po ni Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano, ang pagpapahayag ng mga bagong plano para sa ecosystem ni Cardano. Ayan, ano nga ba ang layunin ng planong ito dito sa ecosystem ni Cardano? Yan, at ito po ay syempre ang gawing mas mabilis, mas ma-integrate at saka mas maka-impluwensya itong si Cardano sa larangan ng mga decentralized finance or DeFi. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, isa po sa mga pangunahing tema ng bagong plano para kay Cardano ay ang pagpapakilala ng Bitcoin-like DeFi sa ecosystem nito. Kung familiar ka po sa decentralized finance, alam mong binabago nito ang paraan ng pamamahala sa ating mga financial transactions. Sa halip po na dumaan sa mga bangko o middleman, magagamit mo ang technology ng blockchain upang direktang makapag-transact. Ayon po kay Ginoong Charles Hoskinson, ang market po ng Bitcoin DeFi ay 4 na beses ang laki kumpara kay Ethereum at saka Solana na pinagsama. Kaya naman malaki po ang potensyal ni Cardano na maging nangunguna sa larangang ito. Sa tulong po ng technology na ito, si Cardano ay naglalayong magtayo ng mas ligtas at saka desentralisadong sistema na maaari pong gamitin ng mga tao para sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Ayan. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng Cardano upang pabilisin ang blockchain nito? Ang isa pang malaking hamon para sa maraming blockchain projects ay ang scalability o ang kakayahan po nitong magproseso ng napakaraming transaction ng mabilis. Kaya naman, itong si Cardano ay nagpupursige upang solusyonan ito sa pamamagitan po ng bagong update na tinatawag po na Ouroboros Leos. Ang Leos ay magpapabilis sa blockchain at magpapahintulot dito na magproseso ng mas maraming transactions kada segundo. At bakit naman po ito mahalaga? Sa mas mabilis na blockchain, mas marami pong developers at users ang maaring gumamit nito na siyang magpapataas o nagpapataas ng potensyal ng ecosystem ni Cardano. Sa ganito pong bilis, maaari po nitong tapatan ang mga mabilis na blockchain tulad po ni Solana. Ngunit, hindi lang bilis ang focus ni Cardano. Naniniwala rin si Ginoong Hoskinson na ang blockchain ay hindi dapat maging isolated island, kundi isang peninsula na nakakonekta sa iba pang mga blockchain projects. Sa ganitong paraan, mas magiging kapaki-pakinabang at konektado ang Cardano system sa iba pang mga serbisyo at technology. Ngayon ay paano tumutok si kay Cardano sa community nito? Bagamat napakalaki ng potensyal ni Cardano, malinaw po ang layunin ni Ginoong Charles Hoskinson na hindi dapat manggaling sa kita ng kanyang kumpanya ang IOG o ang pondo para sa bagong projects. Para sa kanya, ang ganitong desisyon ay hindi makatarungan dahil hindi ito pera ng mga tao. Sa halip, umaasa po ang Cardano sa suporta ng community nito. Ang mga developers, users at ibang bahagi ng ecosystem ang siyang nagtutulungan upang mapalago ito. Sa ganitong paraan ay mas nagiging bukas at demokratiko ang direksyon ng project. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang lagay ng ADA token? Ayan, sa kabila po ng mga positibong balita, si ADA, ang native token ni Cardano, ay nakaranas ng pagbaba sa presyo nito nitong nakaraang araw. Sa kasalukuyang datos or data, si ADA ay nagkakahalaga po ng $1.08. Bumaba po siya ng halos 2% sa huling nakalipas na 24 oras. Subalit sa kabila po ng pagbaba, nananatili pa rin itong nasa coin market cap top 10 na rankings. Ang ganitong resilience ay patunay po na maraming investors ang nananatiling positibo sa pangmatagalang potensyal ni Cardano. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni Cardano.
Ayan, para sa atin ang pagpasok po ni Cardano sa mas mabilis at saka decentralized system ay isa po itong oportunidad upang mas ma-maximize ang ating investment. Ang focus nito sa scalability at integration ay nangangahulugan na si Cardano ay maaring maging mas accessible para sa mga Pinoy na naghahanap ng alternative financial solutions. Kung ikaw po ay naghahanap ng mas secure na paraan upang magamit ang iyong crypto investments, maaaring magbigay si Cardano ng bagong options. Sa ganitong paraan, maaaring maging bahagi tayo ng global financial revolution na pinangungunahan ng blockchain technology. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Bilang bahagi ng crypto community, naniniwala po akong ang mga hakbang na ito ni Cardano ay isang malaking hakbang pasulong. Ang kanilang layunin na gawing accessible at mabilis ang technology ay hindi lamang po para sa mga investors, kundi pati na rin sa mga ordinaryong tao na naghahanap ng alternative system sa finance. Yan. Subalit, tulad ng anumang technology, mahalaga pa rin mag-ingat. Hindi rin maiiwasan ang short-term price fluctuations, kaya't ang desisyon na mag-invest ay dapat pong laging nakabase sa maingat na pagsusuri at hindi lamang po sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.